Hi guys and welcome back to my channel. So for today's vlog guys is meron akong makakasama na kapwa natin na OFW dito sa Taiwan. Isa rin siyang factory worker. Matagal na kami magkilala nito sa social media, sa TikTok, sa YouTube. Kapwa ko rin to YouTuber and may grabe ang followers nito guys. Ito pag nag-apply kayo sa Taiwan from Pinas, so pwede niyo siyang matanong about sa kung ano yung itanong dyan aside sa akin na natatanungan niyo din kasi mas marami, mas maganda, di ba? I-share niya kung anong pwede niyang ma-share, at least ma-inspire din kayo na nangangarap dyan sa Pinas na gusto mag-abroad papunta dito sa Taiwan. So, siya na mapaglalala sa sarili niya. So, let's welcome yung tropa natin, si Kois Ram. So, Kois, anong first name base mo, Kois? Ram. Call me Ram. Ram, okay na yun, Ram. Kasi yun naman talaga yung nakasanayan doon sa Pilipinas. Nadala ko na rin dito yung Ram. Pero actually, hindi naman talaga yan yung nickname ko mula nung bata. Mas kilala akong Milo. Milo. Nung trabaho ko, doon lang ako binansagang Ram. Okay. Tinutuloy-tuloy ko na rin. Hindi, minsan kasi di rin matunog yung Milo. Pero okay na yan sa Ram. So, ano yung company mo dito sa Taiwan? Yung company ko pala is, hindi ko pa siya pwedeng banggitin, pero Okay. yung line of business nila kasi is food. Yan, foods. Isa sa pinakamalaking food company dito sa Taiwan. Sa Taiwan. No, kasi meron tayong mga subscribers na mga nagtatanong anong kaibahan ng, yun nga, sa foods and sa meron kaming merong sikat na vlogger na pinanood ko dati, food company naman. Namin na pinanood namin dati na food company naman siya. Pwede ba sabihin naman? Si Kabayan Sherwin. Ayun. Kaso wala na siya. Wala na siya dito ngayon. Kaya yan, si Sir Billy na lang yung yung rin nyo. About sa mga ganyan. So, ilang taon ka dito sa Taiwan, Kois? Actually ko is 3 years and 1 month. Actually, kaka-renew ko lang this March katapusan. So, magwa 1 month pala. 3 years and magwa 1 month. Ganun. So, automatic may renewal din sa company nyo pala? Oo. Ganyan naman. So, actually, nauna lang ako ng 1 year, no? 1 year. Kailan ka nga nandito? 2022. Ikaw, June. Ako naman is March 2023. Ayun. So, magkasunod lang kami. So, before ka nag-abroad, Kois, ano yung naging buhay mo sa Pinas? As usual, empleyado, pero nag-try din ako mag-business before. And okay naman yung takbo ng negosyo. The problem is kung may nakakaalam sa inyo na yung nabagyong Odette, yun. Ay, Odette? Oo. Yung sa Southern Lake. Oo. Talagang grabe landslide yun, di ba? hindi ko man landslide yun. Alam yun yung malakas na hangin. Kaya yung mga bahay, pati bubong, pati yung... Parang Tacloban din, di ba? Yung yung Yolanda yun. Yolanda. Tacloban. Ganun din yan. Oo. Mas nauna yung Odette, di ba? Nauna yung Yolanda. Ay, ano Yolanda? Kasi yun naman is flood yun. Oo. Baha talaga. Buhawi yun eh. Buhawi yung Buhawi. Odette. Yung Yolanda kasi, buhawi tsaka flood. Kaya talaga yung maraming namatay dun. Sa amin naman, buti wala. Thanks God, wala namang namatay. Pero mga bahay naapektuhan. So, naka-prepared pala kayo nun? Oo, kasi ano naman yun. Compare kasi sa Yolanda, hindi naman kasi napaghandaan yun. Yung Odette kasi napaghandaan. Napagandaan. Kasi siguro naka-learn na sila doon sa Yolanda na trahedya. Oo, trahedya. So, Kaya wash out yung negosyo ko nun. Okay. Anong negosyo mo? Food. Food. Yun, isang snack house. Sana all may negosyo. Mga yun guys, mga milk tea, mga Monster shake na which is hindi pa. Nawala talaga yun. Kaya, napilitan akong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. And then, mahirap pa rin sa Maynila. Alam na sa Maynila kasi mahirap. Kaya napag-isipan kong mag-abroad. Ilang taon ka nag-abroad? Ilang taon? 31 ako nun. 31? 31. Wait lang, hindi ka 31 na kasi ako nag-abroad 28. 30? 30 siguro, 29 or magta-30. Hindi ako, nasa line of 3 na ako nun. Siguro 30 kasi 28, 29. 30. Sakto nga ako is. 30. 30 pala. Hindi pala 31. 30. Magti-31 pa lang. Oo. Nung unang taon mo dito sa Taiwan, hindi ka ba na homesick or what? Yun naman yung kagandahan sa pagbablog kasi
hindi ko naranasang ma-homesick. Kasi yung attention ko, imbis na imukmok ko, dun sa pagbablog ko siya nabubuhos. Lalo na yung pag-YouTube, Oo. lalo na yung pagbibigay ng idea, tsaka, ano ba yan? Nagbibigay ng idea, nagbibigay ka ng suggestion, Information. nagbibigay ka Oo. ng recommendation sa mga kapwa mo aplikante. Kasi syempre, naranasan natin na maging aplikante, lalo na pag zero knowledge ka, mas maganda talaga na may mag-guide sa inyo. Pero yun nga, hindi kasi parehas lahat ng mga magiging may experience nyo sa pag-apply. Kasi una sa lahat, yung process and um, qualifications, nagbabago yan. Wait Depende lang. sa agency. Yun. Since nagba-vlog ka din, paano nag-start? Bakit mo naisipan na mag-vlog? Dahil sa'yo, Yun na naman tayo, gag. sa kanya. Dati, viewer lang talaga ako nito. Hindi naman ako nagbablog noon eh. Napanood ko siya. Tapos meron kasi quiz. Meron mga, nakita ko sa comment section, meron mga tanong doon na hindi mo nasasagot. Or hindi mo siya nagagawa ng content. Isa rin yun sa mag-vlog kaya ako. Nang ganun. Kasi meron mga tanong doon na hindi naman sa totally na-ignore. Kumbaga, nami-miss ko kasi sobrang dami kasi. Sa dami na nag-comment. May mga videos kasi na bigla lang hindi naman viral or magdami lang yung views tapos daming comments. And hindi mo na maisa-isa yung Isa rin yan. sagot. Isa rin sa experience ko. Kaya doon ako nagkaroon ng idea na mag-vlog. Why not? Gayahin ko siya na mag-vlog, magbibigay ng idea sa inyo. So, ayun, para sa akin naman, hindi naman successful, pero malapit na rin naman. Marami rin ako tumatangkilik. Pero guys, mas marami pa tong followers kasi sa akin. Tingnan nyo. Ayun, sa YouTube. Diba? Tingnan nyo. Mas sikat pa to sa akin. Uy, di ako So, Ram follows. Yan yung ano niya. Ram follows sa TikTok and then sa TikTok. Kabit in Taiwan sa TikTok. Tapos Ram follows sa Facebook. And then, Ram follows din ba sa ano? Sa Rams Diary sa Ram Diaries pa sa YouTube. So, yan yung mga social media accounts niya, guys. Sa Facebook kasi, viral to guys, kasi sa Facebook. content niya about Kabit in Taiwan, which is, yan yung ano dito, sobrang hot ng issue na hot na issue dito sa Taiwan. Parang naging normal na talaga siya. So, ayun. So, bakit yan yung naisipan? Okay lang ba? Pero before kasi, nag-start ako sa YouTube. YouTube talaga ako nag-start na mag-vlog since napapanood ko yung mga videos niya. Dito ko tumitingin ko. Sorry. Sa camera ko tumitingin. Kasi ako nakatingin. Hindi kasi baka pag dito, pangit isip ko yan. Tapos? Kasi, unang ko talaga, content is about sa pag-apply. Then, ang pag-apply kasi is may hangganan. So, ngayon, kailangan ko mag-isip ng anong susunod na content. So, natigil ako sa YouTube. Ay nag-switch ako sa TikTok. And hot kasi dito yung issue about kabit. So, ayun, doon ako, napapansin ko, isang beses lang ako nag-upload dun sa TikTok eh. Doon ka mas nakilala. Doon dumami yung views ko. So, tinry ko mag-upload sa Facebook. And almost same lang na medyo nagba-viral yung iba. Pero sa TikTok, nag-million ako sa Facebook, hindi. Pero mas malaking kitaan sa Facebook. So, pag balak nyo maging content creator, kumikita talaga sa Facebook, guys. Yung malaking kita to sa Facebook. Balik tayo sa pagiging factory. Kumusta naman yung trabaho? Ano yung pasok niyo doon? Sa trabaho naman, masabi ko maswerte ako sa company na puntahan ko. Kasi magaan lang yung trabaho sa department din and also sa katrabaho na Taiwanese. Pero about sa Pinoy. So, may problema ka sa mga kasama nating mga Pinoy din. Hindi naman, siguro may mga conflict naman talaga, hindi naman may iwasan. Since hindi naman tayo para-paras ng mga utak, mga experience, mga pinagdaanan sa buhay. Kaya din siguro kailangan din natin intindihin. So, hanggat maaari, kung kaya naman natin umiwas sa gulo, much better. At saka, if ever pala nagbabalak kayo mag-apply dito, magbaon kayo ng mahabang pasensya. Kasi yun talagang kailangan. Yun talaga yung pinaka-importante. Kasi, actually, may na-advise sa akin na sabi na, ang punta mo naman dito is yung trabaho Hindi naman talaga pagkakaibigan. So, focus ka doon sa trabaho mo talaga. Kasi pag magpadala ka sa emotional mo, magkakaroon ka ng conflict, pwede ka pang maripat. Kasi meron di ba mga case na. Pwede ka rin mapauwi kung sakaling hindi ka makapagpigil ng galit. Isa rin yun. Yung paghahanap ng kabit, halos na rin naman yun. Gawain na dito. Kasi yung pag-alis nila sa Pinas, single sila, tapos pagdating dito, tanggal Hindi, baliktad. Married sila sa Pinas. Pagdating Pagdating dito, single na. So, tanggal yung wedding ring.
Pero may kakilala ko, guys, na taga sa amin. Galing siya ng Taiwan. Pero ngayon Oo. nasa Canada na siya. Hindi, base naman sa experience niya, kaya lang naman daw nagkakaroon ng kabit kasi after ng trabaho, wala silang magawa kasi nasa dorm Naka-board. lang, Oo. nakaka-board, naghahanap sila ng pwedeng Pansamantalang Yan. Oo. Kaya nagkakaroon talaga ng gano'n. Hindi maiiwasan yan. Eh, Kahit nga sa Saudi, guys, na mahigpit, di ba? Nagkakaroon. Eh, dito pa kayo na maluwag. tsaka hindi mo rin kasi ma-judge din yung tao eh. Kasi alam mo, kita tayong mga tao, we're just, kumbaga, we're driven sa emotional lang natin. Na minsan, may mga tao kaya yung iba walang kabit or walang issue na somewhat parehong ganun kasi Sakit they na. know how to control paano na i-suppress yung feelings nila. Kumbaga, mas mananaig yung responsibilidad nila sa pamilya nila o yung goals nila sa buhay kaysa doon sa pansamantalang leisure or kalibugan. Oh, di Diba? ba? Mas maganda pa yung pagkaka-explain mo. Meron naman talaga tao malilibog din. Totoo naman. Totoo naman. Hindi naman maiiwasan. Kasi Oo. ang libog naman part naman ng pagiging tao natin. Oo, Kasi kung hindi ka nakakaramdam ng libog, punya tano, robot ka. ilulo na lang kaya, At ilulo. wag meron din ng ganyan, Chris, di ba na kung naabutan ka ng ganon, Oo. ilulo mo na lang. Pero meron Ilulo kasi mo iba na lang. talaga, Chris, na Hindi, mas masarap daw kasi may skin to skin na na gano'n. hindi totoo naman kasi talaga, Chris. Kahit naman ako, I prefer that. Pero Oo. syempre, kung mas maganda ako kung sa karelasyon nyo lang. Oo, sa relasyon yun. Kasi yung kabit, Relasyon karelasyon nga din yan. dito yun, di ba? Wala, ganun pa din yun. Tumagay. Yung kabit, karelasyon pa rin naman yan. Oo. Walang pinagkaiba. Pilahan talaga sa agency, no? One time, naabutan ko kasi ang agency ko is City Employment. Si Oo. Sir naman is Jedigal. Oo, Jedigal ako. Sa akin naman, City Employment. Naabutan ko pa nga nung nag-a-apply ako, napuntahan kami doon sa company ng tawag nito, yung barangay tanod. Oo. Kasi sila na-report sila kasi sobrang dami ng tao. Kasi lumalabas na talaga doon sa iskinita. So, kalsada na, so sobrang dami. Magkaka-traffic na. Oo. Hindi lang yun sa isang agency pati yung dun sa mga magkakatabi. Like, Oo, marami. gun placement, Oo. gun placement, sabi niya, Skyborn. Magkahalira ba yun? Hindi ko alam. Sa Makati yun. Hmm. So, talagang nasisita na sila doon dahil sobrang dami. Kaya yun ang pinaka-battery ko rin. Yung daming aplikante, dami kang Kalaban, competition. So, buti napili ako eh. Tinakot ko yung pamilya mag-interview video ko. Lang kasi kaya lang naman ako isa sa napili kasi about this experience. Ano ba experience mo sa... Wala ka ng factory experience May factory experience ako. May supervisor na ako eh. Eh, sabi mo sa mall ka na gano'n. Before. Ah. Nag-start ako sa mall. Pero ito pinaka-latest ko mga ilang months bago ako magtrabaho o mag-apply sa Taiwan. May supervisor ako sa production. Pero hindi siya food. Siya, more on janitorial supplies. Like, for example, mga sabon, magawaan talaga. Nag-start ako dun sa team leader. Tapos, na-discover ako ng may-ari, naging assistant supervisor ako. Hanggang sa naging Supervisor. Actually, inanong ako pinapromote ko sa operations manager ko, tinanggihan ko kasi ang responsibility, tapos Mabigat na. Kunti lang yung Magkano sahod mo sa Pinas? If you don't mind. ang mahaba lang po. Magkano nga? 17. 17. Malaki na yun na. Malaki Sa minimum. Kasi sana, minimum sa Pinas nasa 15, 12 okay lang ang okay lang yung plus. okay lang yung tapos kung mapopromote ka, magkano mo tatagdag 500 sa ulo din ako eh. Mag-abroad na lang ako. Kaya nga din, no? Ayun. So ngayon, okay ka naman. Sa ngayon, ano yung mga... advice mo sa mga nag-apply pala, gago na. Ayun, advice ko sa mga nag-apply, una yung gawin talaga. Kasi may mga nagtatanong din sa akin, please lang, pupituhin nyo muna yung mga requirements. Kaya nga, nakakainis talaga yung mga yung mga nagko-comment ba na tapos... Nakalagay naman sa video, kumpletuhin muna ang requirements bago mag-apply. Ang kukulit kasi. Magtatanong, okay lang mo walang voters? Oo. Ang sarap sagutin, fuck you. Sabi ko, hindi lang eh. Tapos may paano pag walang ganito? Oo. Pag walang ganito, kumpletuhin mo nga muna. Sabi, may magtatanong pa ko, pwede mo mag-apply na wala kang passport? Kung pwede ko nga lang ipasok yung kamay ko doon sa cellphone para sampal kang nagtatanong ka, gagawin talaga yun. Kasi guys, talagang hindi ka talaga pwedeng pumunta sa giyera nang wala kang If requirements talaga. Hindi siya katulad sa Pinas na to follow lang.
Kasi hindi ka makakalis ng Pinas kung may kulang talaga sa requirements mo. That's the rule. Kasi ang akala nila sa Pinas kasi Kois, To mag-apply follow ka lang. muna, tapos, di ba pag ano ka sa interview, Doon ka na mag-process. bibigyan ka ng list of requirements. Oo. Which is kailangan mo i-provide. Dito sa abroad, lalo sa Taiwan. List of complete requirements. mo muna. Oo. Complete requirements mo muna bago ka mag-apply. Yun. Before kanila entertain. Kasi kung ako yung ako yung agency, ako yung nag-hire, doon ako mag-entertain sa tao na kumpleto na. Kasi bakit ako pa mamblema sa iyo na hindi pa complete yung requirements mo? Hindi naman ako pa mo-process na requirements mo, di ba? Doon ako sa tao na prosigido na kumpleto na yung requirements, na wala na akong problemahin. So, yun yung parang logical lang dyan, guys, na make sense. Na pag kayo mag-apply, kumpletuhin nyo na talaga. Wag ganitong kulang, wag ganito. If mag-to-follow man kayo, dapat meron kayong proof na na-process nyo niya. Like, meron kayong resibo, mga ganun. Ipakita nyo sa agency. Kasi ang isa rin sa napapansin ko, Kois, kasi kapag once na-interview ka, napili ka na, Mm. hindi, mabilis na kasing process. Mm. Kaya kung kulang-kulang ka pa, at lalo na may mga requirements na it takes months Oo. makuha. Siyempre hindi ka naman naantayin. Oh. Ang gagawin Mawigit nun, ka. Ang gagawin nun, tatanggalin ka. Gawin kang backup. Oo, or worse, tatanggalin ka talaga. Mm. Kasi hindi mag-a-adjust ang employer sa'yo. Tama. Yun Ang yung aplikante point. ang mag-a-adjust sa employer, hindi employer mag-a-adjust sa Tama. Kasi guys, iba usapan dito, abroad to eh. Ibang bansa to eh. Ibang usapan sa Pinas pag-apply compare sa pag-abroad. Kasi ang daming nakapila na gustong mag-abroad, gustong lumabas ng bansa. Tsaka yung ugali niya sa Pilipinas, iwan niya sa Pilipinas, Oo. iwan dito. Kasi may iba, nadala pa rin dito pagdating. Marami dito, bida-bida. Ay, tandaan niyo ha, kung nararanasan niyo sa Pilipinas, mararanasan niyo rin dito. May mga Oo. bida, may mga feeling tagapagmana ng Panya. kumpanya, may feeling team leader, may mga Oo. sobra. Lalo na sa amin. Wala ma-mention. So, yun guys. So, yun lang. Ang sa akin, is pagdating dito, focus sa trabaho, sa pangarap niyo sa buhay, focus sa pamilya, kung gusto niyo maging successful sa pagiging isang factory worker. Kasi hindi lahat naman nag-abroad, it's nasa magandang landas din. Marami mga pinagdadaanan. Ayun, so, yun. Tsaka, kung dyan sa Pilipinas, maswerte na kayo dahil may sarili kayong kwarto, Oo. nakakatulog kayo maayos. Alam niyo, pagdating niyo dito sa Taiwan, nasa dorm kayo. Mm. So, sa isang kwarto, isa dyan, dalawa kayo, maximum ang ibang mga boys, 8 eh. Mm. So, yan, hirap. Kapag humilit yung isa, gising kayong lahat. Oo. Wala naman mayroong mga humilit na parang kalabaw. Yung maiwasan yun. Ang gagawin nyo dyan, pag meron ganyan, is meron din ako sa room ko kasi, is nag-ano ko, AirPods na noise cancellation. Na, pag na noise cancellation kayo, wala talaga marinig. So, gising nyo ng umaga na. Meron din naman yung nabibili sa 7-Eleven na airplug. Airplug. Wala lang Lagay kaya lang. isang ganyan. Kaso lang, pag hindi sanay yung tenga nyo, sumasakit. Oo, sumasakit. Sakit pag gising nyo, pag ano. So, yun. So, I think yun lang yung pinag-usapan namin ngayon. At least, na-inspire kayo na from being a employee dun sa Pinas, ito yung naging sahod niya, 17,000. And then ngayon, sumasahod na siya ng 100,000. Sobra. Di ba? Grabe, from 17 to 100, spot the difference, times 4. 17 times 4. Hindi, joke lang guys. Siguro nasa sahod dito nasa 60 to 70. Peso yun Peso. Ayun. Kasi ganun din yung mga range nung this month, mababa na yung sahod ko. Pero yung mga nakaraan, ganun yung sinasahod ko. Pero feeling ko mas malaki yung sinasahod dito kasi, 5-2, 6-1. 6-1 yung schedule. 6-1, tapos 8 to 5. Ito may natatanong kasi, ano daw yung mga 6-1, 2-2, ikaw nga ma-explain dahil meron kayong gano'n na schedule. May 6-1, 2-2. Pagdating nyo dito, pagdating nyo dito sa Taiwan, huwag nyo isipin yung 7 days. Walain nyo yung may day off kayo ng linggo. So, pagdating nyo dito, for example, mag-start sa 2-2. Yung 2-2 is 2 days na pasok, 2 days na day off. So, regardless na yung 7 days sa Nasaan na nga pala tayo, boys? yun. Huwag na yung schedule. Yun lang. Yung mag-outro. Ay, wait lang. Pero meron ako i-share, boys. Kasi Sige. sa totoo lang, hindi naman talaga Taiwan yung first option ko na mag-abroad. Okay. Never. Kahit naman sino mas pipili talaga Korea. Mm. Next Japan. Kasi mas malaki yung sahod doon. Compare naman dito sa Taiwan. Kung kaya nyo namang mag-aaral ng lingwahe. Nihongo yun eh. Ako naman, alam ko naman na aware naman ako na kailangan mag-aral ng Nihongo. Kaso, English na Nihongo, matutunan ko Ilong. Marunong ka mag ano? Kaya nga hindi ko na, so nung nalaman niyo na.
na kailangan pa palang Oo. mahina ako sa ano, quiz, mahina ako sa language. Ang hirap din kasi quiz. Nag-aral naman ako ng Nihongo, ang hirap. Nahirapan ako. Pero depende naman kasi yan sa tao. Baka kayo, fast learner kayo, pwede. May mga ganun quiz na hindi Oo. siya para sa lahat. Hindi siya para Hindi sa siya para lahat. sa lahat. Meron na ako ditong katrabaho na marunong na siya. Ilang months pa lang marunong na siya Nihongo. ang Mandarin. Mandarin. Oo. Kami talaga wala, mahirap. May mga talent yung mga ganun siguro talaga. Hindi talaga hindi yan para sa lahat. Yes. So, yun lang guys. So, may final ano ka ko sa mga nag-apply dyan sa Pinas. Manong. So, ayan naman, una panoorin niyo talaga si Sir Billy sa YouTube. Wag Kasi na. marami talaga kami tutunan. Since, yun yung unang ano ko talaga. Kahit ginawa wag ko. na. Marami yung tutunan sa ano niya, sa mga videos niya about dun sa Matagal na kasi yun. process. Tapos Kahit wala yun, pa. malaking tulong yan. Para sa iyo, maliit lang, pero sa mga aplikante na kagaya ko dati, malaking tulong yun. Kung yun kung about sa electronics, kasi dito sa Taiwan, electronics, food, yan yung mga line of business ng mga company. Electronics, dito kayo manood. Kapag food naman, Sa kanya. Ayun. so, yun lang naman guys. Yun. So, yun guys, ano lang, keep in touch lang sa social media accounts namin. So, minsan hindi kayo may makapag-reply agad. Yan. So, message nyo lang siya and yan. So, yun. Kasi busy yung mga schedule namin, joke lang. Pero nagre-reply naman ako talaga. Lalo na pag yung mga questions nyo is somewhat, ano naman siya, ang hindi nasa right question. Kasi minsan kasi may mga tanong na nandun naman sa video or isa rin yun. So, minsan hindi nagre-reply. hindi Hindi naman sa nagre-reply. totally ignored, pero Tsaka mas maganda pag magtanong kayo, diretso na. Wag kayo mag-hi, hello. So, diretso na kayo, tanong ko ano yung gusto nyo. Kumbaga, be on the point na agad kung ano yung gusto nyong malaman. Para isang basa na lang, isang reply lang. So, or kung nilalandi nyo kami, ako hindi. Ito, hindi rin siya. Hindi ko alam sa kanya, basta ako, ayaw ko. So, yun. Yun lang guys. So, thank you so much for watching this vlog and I hope kita-kits dito sa Taiwan and yun, na makasama ko din kayo sa dito, personally. Diba? Pangarap ko lang dati na ma-interview. Kaya mo ngayon, it took 3 years. Wala, Dati pinapanood ko, pero pangarap ko na ma-interview. Ngayon na-interview na, after 3 years na lang. Pero kung around Taichung lang kayo, makikita niyo sa Yes. Yun lang guys. Thank you so much guys and bye-bye and God bless. As I always said, always believe in yourself and God is good all the time and all is well. Hindi ko na ano sa'yo.